Hello, so quick video na lang para maturo ko sa inyo kung ano yung content na ipopost nyo para ma-attract yung mga prospect nyo sa internet kung sa Facebook ka man na nagpo-promote. So number one, ito yung three steps na kailangan mo para ma-identify yung target market mo. Bago ka mag-post sa Facebook, kailangan kilala mo muna yung target market mo. So ito yung tinuro ko, yung number one, ano yung nagagawa ng offer mo. Make sure na i-take note mo to. Ano yung nagagawa ng offer mo? Number two, anong nararanasan nilang problema habang hindi pa nila nagagamit o binibili ang offer mo? Number three, anong ginhawa ang nararanasan nila kapag na-solve mo na yung problema nila at kapag binili na nila yung offer mo. So, i-take note mo tong tatlong steps na to. Kapag magpo-post ka ng content sa Facebook para ma-attract yung mga prospect mo. Number one, pwedeng blog post. Paano yung blog post? Example lang to kung wala ka pang sariling blog. So, ito yung example ng blog. Blog post, ayan. Pag pinost ko yan, makikita yan ng prospect ko. Problem. Solution agad. Malalaman mo kung ano yung pagkakaiba ng pagmamarket sa online versus offline marketing. So, yung benefit ng products ko. Kung paano ka magbe-benefit sa tulong ng online marketing para makapagbigay sa'yo ng time freedom at kumita ng pera gamit ang internet. So, ito, solution na agad yung pinrovide ko para sa mga prospect ko. Pag nag-click sila sa blog post ko, diretso na agad sila dun sa blog ko, sariling website. Then, meron din akong nakalagay dyan na videos. Videos na makakatulong sa kanila. Then, papunta sa offer ko. Pag nag-click sila dito sa mga links, then sa mga button, yan, mapupunta sila sa offer ko, sa binibenta ko, sa pinopromote ko. So, yan. Example ng post na makakapag-attract para ma-build mo yung rapport mo sa mga prospect. Pwedeng blog post yan. Ano pa ba example? So, ito. Problem. Ito yung problem ng prospect mo. Nahihirapan silang mapa-join yung mga prospect nila sa business opportunity. Dahil nagko-convince sila, namimilit sila, nagpo-push ng magjo-join sa business nila. So, yan palang problem na. Example na ng 3-step, yung identify your target market. Yung problem ng mga prospect mo. Habang di pa nila binibili ang offer mo, ito. Problem nila, hirap silang mag-convince at pilitin yung mga prospect nila na mag-join sa business nila. So, itong solution, may tuturo akong paraan na ginawa ko kung paano magagawang mapa-join yung mga prospect mo sa business opportunity nang hindi sila kino-convince. Ito solution, nandito na sa post ko. So, dito pa lang na-attract ko na yung mga prospect ko. Then, pag nag-click sila dyan, mapupunta sila uli dun sa website ko, sa blog ko. Matuturuan ko sila mas mabuti nung solusyon na gusto kong i-provide. Kapag nakita ng mga prospects ko, kusa sila nag-i-inquire sa pinopromote ko. Ano pa? Number 2, result post. Yung result post, pwedeng result mo or result ng partner mo, result ng upline mo. Pwede yan. Ito yung example ng result. Ito. Yung pinopost ko, result na kumita ako sa business ko na totoong kumikita ako dito sa business. So, ito, result. Then, nagkwento lang ako. Nagkwento lang ako ng story ko. Then, solution. Ang problema kasi ng mga prospect ko, yung time freedom na
hindi nila nakakasama yung family nila palagi at kulang yung oras nila para sa family nila. Ito yung problem ng prospect ko. Then, solution, may ituturo akong konting tips kung paano ko mako-close ang prospect ko into sale. So, ito solution, pinrovide ko. Then, ginawa kong mapa-engage sila muna sa post ko. Ang nilagay ko dito, gusto mo bang malaman kung paano magagawa ang sinasabi ko? May tuturo akong paraan kung paano mo magagawang mapadecide yung prospect mo ng kusa na mag-join sa business na pinopromote mo. So, ito, pinapa-engage ko yung prospect ko na mag-comment. I want to learn. Kunyari, halimbawa, nag-comment yung prospect ko. Hindi ko pa kasi siya masyadong pinopromote. Kaya wala pa masyadong engagement dito. Konti pa lang yung nakakakita o 13 people reach. So, mamaya ipopromote yan para maraming mag-comment sa pinopost ko. So, yan. Ang ginagawa ko is pinapa-comment ko sila sa post ko para tumaas yung post ko sa FB, sa social media, tapos maraming makakita nung post ko. Pag nag-comment yung mga prospect ko, doon mas lalaki yung mga prospect na nag-i-inquire sa akin, mga nagjo-join sa business ko. So, number 3 is text post. Ito, powerful to. Tsaka, bago to sa FB ngayon. Ito yung ginagamit ko ngayon. Yung sa tingin ko nag-work sa akin at naging effective. Ito kasi kapag nagpo-post ka sa social media, titignan mo kung ano effective sa'yo. So, ito, naging effective sa akin. Ito, dito pa lang sa text na to, simpleng text lang, na-attract ko na yung mga prospect ko. Ito yung nakalagay. Gusto mo bang malaman kung anong content ang ipopost mo para dumami ang mga prospect sa business mo? So, comment yes. So, kung titignan mo, ang dami nag-comment. Ang dami nag-comment sa post ko, puro yes. Ang dami nag-inquire. Siguro mga 30 comments to. Ang dami nag-inquire dun sa pinopromote ko. Pinopromote ko is solution. Solution pa rin sa problema nila. Gusto mong malaman kung anong content ang ipopost mo. Kasi 'di ba, problema nila konti lang mga prospect nila na na-attract sa business nila. So ito, nag-provide ako ng solusyon. So yan, nag-comment sila. Tapos ang ginagawa ko, talagang gumawa ako ng video training para matulungan ko lahat itong nag-comment na to. Kasi ang hirap i-PM lahat to eh. 30 people na nag-inquire sa akin. So gumawa na lang ako ng video para talagang matulungan ko lahat ng to na nag-comment. Pwede mo rin gawin to. Marami na rin gumagawa nito sa Facebook eh, pero ang pinopost nila, ano eh, karaniwang na eh. Ang pinopost nila, karaniwang. Sinong gusto kumita dito ng pera kahit wala kang ginagawa? Pwede ba yun? Kikita ka kahit wala kang ginagawa. Parang masyadong pitchy. So, ibahin mo naman. Ibahin mo yung post mo. Yung solution. Solution sa problema ng prospect mo. Kasi kapag yun ang ginawa mo, talaga magko-comment sila kusa silang mag-i-inquire sa'yo kapag solution provider ka. Then, number 4, inspirational post. Ito, ginagamit ko rin to para ma-inspire yung mga prospect ko sa akin. So, ayan, inspirational post. Pwedeng quotes or quotes na may inspire mga prospect mo para hindi halatang nagpo-promote ka lang. So, yan, mga quotes na may picture ko. Then, papunta pa rin. Dito sa caption, meron pa rin papunta sa pinopromote ko. So, di ba halatang hindi ako nagpo-promote, halatang hindi ako nagbebenta kasi nag-i-inspire lang ako ng mga prospect ko. So, yan. Ito naman kasi, meron kami ditong sariling website kung saan nandito yung mga collection ng videos na mga motivational video. Marami kang makukuha ditong motivational video about inspiration, become rich, about success, or entrepreneurship na video. Tapos dito kasi, meron na ditong papunta sa offer ko. Papunta sa pinopromote ko. Kapag kinlik nila to, mapupunta sila dun sa website ko, yung pinopromote ko or yung sales presentation
ng pinopromote ko. So, mas madali. Mas madaling ma-attract yung mga prospect ko na mag-join sa business ko kapag ganito. Parang hindi halatang nagbebenta ako, nag-i-inspire lang ako ng mga prospect ko. So, panghuli, video post. Ito yung paborito ko rin na ginagamit ko. Using video post sa FB. Lalo ngayon, FB Live. Ito yung sikat ngayon kasi gusto talunin ni Facebook si FB. Ay, si YouTube. Gusto niya magkaroon din siya ng maraming views. So, kaya gumawa si Facebook ng FB Live. Tsaka, yung Instagram. Di ba partner na rin ni Facebook si Instagram. Meron na rin Instagram Live. So, pwede ka mag-live video doon. Punta ka doon. Tapos, mag-add ka ng mga prospect mo doon. Tapos, yung makakakita ng video mo, ah, talagang ma-attract yung mga prospect mo kapag nagpo-provide ka talaga ng solusyon. Yun talaga sikreto kapag nagpo-promote ka sa internet ng business mo, business opportunity man or meron kang sariling products, talagang mag-provide ka muna ng solusyon. Huwag puro sales pitch. So, ito 'di ba? Ganun pa rin ang ginawa ko, provide lang din ng solusyon sa problema ng mga prospect ko sa videos. Sa mga videos ko, nagpo-provide pa rin ako ng solution. Puro solution lang. Walang halong sales pitch. Hindi halata na nagbebenta ako. So, yan. Solution pa rin. Hirap ka bang mag-close ng prospects into sales? May tuturo akong closing strategy on how to convert your prospect into sales. So, yan. Powerful kapag video, nagbe-video ka kasi nakikita ka ng mga prospect mo, na-attract mo sila lalo sa'yo. Tapos, makikita mo na lang sa chat mo, meron nag-i-inquire sa'yo dahil na-inspire sila sa'yo, na-inspire sila sa ginagawa mong videos. So, yun yung na-experience ko kapag gumagawa ako ng ganitong content at na-attract ko talaga yung mga prospect ko. Sila yung nagde-decide sa sarili nila na, uy, eto, gusto kong mag-join dito sa business niya. Gusto kong uh, gawin din yung ginagawa niya. So, mas na-inspire mo yung muna yung mga prospect mo bago ka mag-promote. So, hindi halatang nagpo-promote ako dito kasi nagpo-provide ako ng solution sa mga prospect ko. So, ito yung ginawa ko para ma-attract yung mga prospect ko na mag-join sa business opportunity ko na hindi sila kino-convince. So, pwede mo rin itong i-apply sa existing business mo, sa MLM business or online business mo. So, ibahin mo yung strategy mo sa pagpo-promote para ma-attract mo yung mga prospect mo. So, I hope na nakatulong to at may apply mo din tong tinuro ko sa'yo. At malaking tulong to talaga kapag in-apply mo to ng consistent sa internet. So, pwede ka mag-visit sa website ko sa www.tourenjoy.com kung gusto mo pang free tips or punta ka lang sa fan page ko para makita mo kung paano ako mag-market, kung paano ako mag-provide ng solution. Pwede mo rin i-model to sa pagpo-post mo ng business mo sa internet, kung kahit may iba kang business. So, I hope na nakatulong to. Don't forget to click the link sa baba ng video na to. Meron akong ibibigay na free video training kung paano ka makakapag-start ng sarili mo online business at ma-automate yung business mo using internet para magkaroon ka ng time freedom. So, make sure to click the link sa taas ng video na to para makakuha mo yung free video na yun. So, kita-kits tayo ulit sa ating next video. Bye-bye!